Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo, hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Itong ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya," tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam nyo, grade 3 pa lang po ako, nagse-serve na ho ako sa simbahan. At ngayon po'y 7 taon na ho akong pare. Nakita ko na ho lahat ng klase ng activity sa simbahan. At alam ko na rin ang magic formula kung gusto mong mapapunta yung mga tao sa isang activity sa simbahan. Magaling na speaker? Hindi. Malamig na aircon? Hindi. Libreng pagkain? Dudumugin. Tama o mali? Kaya nga kayo pumupunta sa mga pabasa Para ba bumasa? O para kumain? Ba't kayo pumupunta sa mga padasal? Para magdasal? O para kumain? Bakit kayo sumasama sa mga Black Rosary? Hindi ako magpapanggap nung bata ako. Talagang kaya ako sumasama dahil kapag ika-4 na misteryo na umaamoy na yung sotanghon. Minamahal kong mga kapatid, alam ni Jesus ang gawi ng mga tao. Kaya't nung nakita niyang hinahanap siya ng mga tao, ang sabi niya, "Naparito kayo dahil nakakain kayo ng libre. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kung ano yung mga salitang nagbibigay ng inspirasyon sa inyo, hindi dahil sa pagbabagong buhay na idinudulot ko. Naririto kayo sapagkat kayo ay nakakain ng libre, nabusog kayo, at hindi pa kayo nakukontento, gusto nyo pa ng mas marami pang biyaya." Siguro po, marami din naman sa atin, kaya nagsisimba, kaya nagdadasal, kasi may mga hinihiling na biyaya mula sa Panginoon. At hindi masama yun. Marami sa atin, siguro may ilan din sa atin na hanggang ngayon, ang dahilan kaya pa rin dumadalo sa mga religious activities ay dahil sa pamerienda at pakain. Di naman masama yun. Pero sana, sa bawat pagdalo natin sa mga padasal, sa mga debosyon, sa pagdiriwang ng misa, sa mga seminar na dinadaluhan natin, sana kasabay ng ating pagkain ay ang pagkabusog ng ating isip at ang paglalim ng ating pananampalataya sa Panginoon.
Kasi pwede rin hindi ka interesado sa merienda, pwedeng hindi ka rin interesado sa milagro, pero baka wala ka rin namang interes sa paglalim ng pananampalataya mo. Baliwala din naman ang lahat ng ito. Kaya ang binibigyang pansin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo natin ngayon ay makita natin kung ano ang halaga ng paglapit natin sa Kanya. Ang halaga ng paglapit natin sa Panginoon ay hindi nakadepende sa kung ano ang napapala natin. Ang paglapit natin sa Panginoon, ang halaga nito ay nakadepende sa kung gaano lumalalim ang pananampalataya natin sa Kanya. Dahil maraming pagkakataon, hindi lahat ng biyayang inaasahan mo ibibigay sa iyo. Pero yung pagkakataon na hindi mo maranasan yung biyayang hinihiling mo mula sa Kanya, kuminsan yun ang magpapalalim ng pananampalataya mo. Hindi palaging kabusugan ang nagpapalalim ng pananampalataya. Hindi palaging katuparan ng kahilingan ang nagpapalalim ng pananampalataya. Ang nagpapalalim ng pananampalataya ay yung managana ka man o kapusin, mabusog ka man o magutom, nananatili kang tapat sa Panginoon dahil ang mahalaga sa iyo ay hindi lang yung biyayang natatanggap mo, kundi ang Diyos na pinagmumulan ng mga biyayang ito. Jesus wants us not only to thank God for the blessing, but to love God who is the source of blessing. Mas maganda yung pagkakasabi ni Santa Teresa ng Avila, let us love the God of consolations and not the consolations of God. Ang mahalin daw natin ay ang Diyos na nagbibigay ng biyaya at hindi yung mga biyaya ng Diyos. Huwag sanang makawilihan natin na kaya lamang tayo lalapit sa Panginoon dahil may kailangan tayo. At kapag hindi natin nakuha yung kailangan natin, magtatampo na tayo sa Kanya. Dahil kung minsan, hindi ibinibigay ng Panginoon agad-agad ang mga biyayang ninanais natin, o kaya naman ay hindi niya talaga ipagkakaloob kung ano yung gusto natin. Sapagkat kung minsan, yung gusto natin, hindi makabubuti para sa atin. At yung gusto natin, kung minsan, hindi makapagpapalalim ng pananampalataya natin sa Kanya. Kasi kung may dahilan man kung bakit Kanya pinagpapala, kung may dahilan man kung bakit Kanya binibigyan ng biyaya, ay hindi lang para mag-enjoy ka at maging masaya. Binibigyan Kanya ng mga pagpapalang ito para lumalim ang pananampalataya mo sa Kanya. At ngayon, lalo na kapag araw ng linggo, sa tuwing tayo dumadulog sa hapag ng Eucharistia, merong biyaya na madalas ay lampas sa ating mga mata. Biyaya na akala natin pangkaraniwan na lamang kasi palagi nating natatanggap. At yan ay walang iba kundi ang biyaya ng Eucharistia. Ang sinasabi ng Panginoon na tinapay ng buhay. Ang tinapay na kung sino man ang kumain ay hindi na magugutom kailanman. Ang tinapay na walang iba kundi ang katawan at dugo ng Panginoon. Minsan, ang hilig nating maghanap ng himala. Kung minsan ang hilig nating maghanap ng biyaya. Pero sa tuwing tayo nagsisimba, tumatambad sa ating mga mukha ang pinakamahalagang biyaya at pagpapala kapag ang tinapay at ang alak ay naging katawan at dugo ng Panginoon. Si Jesus mismo ang tinatanggap natin sa banal na komunyon. Amen ba yon? May masihigit pa bang biyaya sa katawan at dugo ng Panginoon? Wala na. Dahil dito nagmumula ang ating lakas, dito nagmumula ang ating pag-asa, dito lumalalim ang ating pananampalataya. Kaya ngayon sinasabi ng Panginoon na tinapay na nagbibigay buhay, hindi ba totoong-totoo ito? Kapag nagsimba ka at ikaw ay nanlulupaypay, pagtanggap mo ng banal na komunyon, pagkatapos ng banal na misa, meron kang hindi maipaliwanag na panibagong sigla. Hindi naman nawala yung problema mo. Pag uwi mo, problema pa din yon. Pero bakit iba na ang pakiramdam mo pagkatapos mong magsimba? Sapagkat hindi mo namamalayan, pinalalakas ka ng Panginoon. Siya ang tinapay ng buhay, kaya't binibigyan ka niya ng bagong buhay. Amen po ba yon? Kaya sana, ito yung
Namnamin natin, sa tuwing tayo ay dadalo ng banal na misa, marami tayong hinahangad na pagpapala, pero wag nating palampasin na ipagpasalamat ang biyaya ng banal na Eucharistia. Tingnan ninyo ang mahal na Birhen ng Fatima. Saan siya nakatingin? Sa inyo ba? Sa akin ba? Nakatingin siya sa hapag ng Eucharistia, sapagkat nariyan ang kanyang anak na si Jesus. Palagi tayong itinuturo ng mahal na Birhen kay Marie. Palagi tayong itinuturo ng mahal na Birhen sa ating Panginoong Jesus. Kapag nagdasal tayo sa mahal na Birhen, ang palagi niyang itinuturo sa ating pagpapala ay hindi yung manalo sa loto, hindi yung makakain ng masarap, hindi yung maging maginhawa ang buhay. Ang itinuturo niya sa atin, kung gusto ninyong maging masaya, tanggapin ninyo ang aking anak sa banal na Eucharistia. Kaya sa minsang pagpapakita ng anghel ng kapayapaan sa tatlong bata na sina Jacinta, Francisco at Lucia, hindi ba't ang daladala ng anghel ng kapayapaan ay banal na komunyon upang ipaalala sa mga batang ito na sino mang tumatanggap ng katawan ng Panginoon ay mabubuhay kailanman. Yan ang hangarin nating pagpapala. Huwag lang ang libreng pakain, kundi yung totoong pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang pagkain na nakapapatid, hindi lamang ng gutom at uhaw ng ating katawan, kundi ang pagkain at inumin na nagbibigay sa atin ng kapunuan sa buong pagkatao natin at sa ating kaluluwa. Kaya sa susunod na may mag-anyaya sa inyo, sana ang itatanong na ninyo, hindi yung may pakain ba? Sana ang itanong natin, may misa ba? Dahil mas kailangan nating di hamak ang katawan at dugo ng Panginoon kumpara sa anumang biyaya o pagkain na maidudulot sa atin sa hapag. Amen. Maraming salamat din po, Father Julius, sa paanyaya. Ito po ay, noong January pa niya sinabi sa akin, nagkita po kami sa Quiapo, sa grandstand. Sabi niya, Father, magmisa ka naman sa amin. Tapos binigay ko yung aking contact at nandito nga po ako ngayon. Nabanggit ni Father na ito ay makasaysayang bayan din ng Kawit, Cavite. Kapatid po kayo ng Baraswain. Alam nyo ba na sa Pilipinas, 3 lugar lamang ang required na magwagayway ng watawat araw at gabi. Nire-require by law na ang flagpole ng Kawit Shrine, Baraswain Church at Luneta ay manatiling nakataas ang bandila sa gabi at may ilaw. Mandated by law po yan. Yan po yung natutunan ko lang din sa Baraswain. Kaya ang Baraswain, Luneta at Kawit ay magkakapatid na mga lugar dahil tayo lang sa buong Pilipinas ang may flagpole na may ilaw kahit sa gabi at nakawagayway ang watawat araw man o gabi. Salamat sa inyong lahat at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makipagdiwang sa inyo ng misang ito. At natutuwa po ako, para sa akin ito ay mahalagang mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima sapagkat katatapos ko lang po na makapag-pilgrimage doon sa mismong Fatima, Portugal, at hindi ko po makakalimutan yung pagkakataon. It was winter, kaya wala pong masyadong tao sa Fatima. Maniniwala po ba kayo na doon sa mismong apparition shrine, kasi 24 hours po bukas yun, mga alas 12 po ng hating gabi, ang tao lang po doon ay ang mahal na Birhen at ako. Wala na pong ibang tao dahil gabi na, napakalamig, pero tsinaga ko po at napaka-intimate ng moment na yon sa mahal na Birhen at hindi ko po makakalimutan. Kaya nung papunta ako dito, naalala ko na ang patrona ay ang mahal na Birhen ng Fatima. Muli ako nagpasalamat sa Diyos sa tanging pagkakataon na iyon. At sana nga po, pagdasal nyo rin ako sa mahal na Birhen ng Fatima na patuloy akong maglingkod bilang tapat na pari sa ating Panginoon, sa ating simbahan. At ipagdadasal ko din po ang inyong pamayanan at congratulations po sa paggagawad ng pontifical coronation sa ating mahal na patrona dito sa inyong bayan, sa inyong parokya.
At pauna na aking pagbati sa inyo ng maligayang kapistahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglay nawa kayo ng malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaang dulot ng Panginoong Jesucristo at ng mahal na Birheng Maria. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.